wasto at walang kinikilingan. Ito ang NDBC Bida Balita Alas 7. Magandang umaga, ako si Grace Vergara Tanghal. Ngayon ay Miyerkules, 15 para sa buwan ng Oktubre taong 2025. Ang NDBC Bida Balita ay napapanood sa ating YouTube channel, ang NDBC News, pati na sa TikTok, Instagram at ngayon sa Spotify. Live din na napapanood sa Facebook page ng Happy FM at Radyo Bida. Sa ulo ng mga balitang bida. Doktor sa Midsayap Hospital, sinuntok ng lalaking lasing habang may ginagamot na pasyente. MILF Chairman Kagi Morad, Vice Chairman Moki Rikbal at BARM Chief Minister Makakua nagpulong kahapon. Cotabato City Council dapat konsultahin sa pagbuo ng bagong parliamentary district sa BARM, ayon sa isang konsehal. They're trying to divide our city without informing us or consulting us. Relief operation ng NDBC sinimulan na sa Cebu. Pari, nagpasalamat sa tulong mula sa Mindanao. Parokya o mga nagkalailaing mga lungsod. Akong usbon kaninyong tanan, daghan kaayong salamat. Padayon unta kita sa atong pagkamanggihatagon. Pari sa Bogo City, nagpayo sa mga parokyano na mawag mawala ng pag-asa sa kabila ng lindol. More sa gini akong itambag sa dila, ayaw niyo kalimti, taliwala nining mga kautan, mga pagsulay nga nahitabo sa tong kinabuhi, ang Ginoo still working through this people. Parihan ninyo karon nga ni adinhi. 1.1 million pesos na illegal drugs na kumpiska ng PNP sa Coronadal. Construction worker, huli. Nagresulta ito sa pagkaresto ng ating isang high-value individual target, pagkakonpiska ng 175 grams suspected shabu. Parol at Christmas decors na gawa ng mga bilanggo sa South Cotabato Provincial Jail, pwede nang mabili. Pwede din made to order. Ang detalye ng mga balitang yan, susunod na sa NDBC Bida Balita. NDBC Bida Balita. Sa ating pambungad na balita, doktor sa Midsayap sinuntok ng lalaking lasing habang nasa loob ng Dr. Amado Diaz Provincial Foundation Hospital. Kinilala ng ospital ang suspect na si Julius Ray Buagas na kamag-anak ng pasyenteng inaasikaso ni Dr. Gico Lino Superioridad at nurse na si Michelle Tato dahil nasugatan. Nangyari ito noong Sabado, October 11, alas 9 ng gabi. Habang abala ang doktor at iba pang mga health personnel ay dumating si Buagas. Galit siya at pinagmumura si Dr. Superioridad sa hindi malamang kadahilanan. Sinubukan ni Dr. Superioridad na ipaliwanag ang kalagayan ng pasyente pero sinigawan siya at sinuntok pa si Buagas. Hindi malinaw kung may security guard ba ang ospital at bakit basta na lang nakapasok ang taong lasing. Ang pangyayari ay kinundina ni Governor Emilio Mendoza. Basta balita. Bida. Bida. NDBC sinimulan na ang pamamahagi ng tulong sa mga biktima ng lindol sa Cebu. Mula sa NDBC Kinapawan, narito ang report. Naipamahagi na ng NDBC News Team ang tulong para sa mga apektadong pamilya ng lindol sa Cebu City. Kabilang sa mga naipamahagi ay ang bigas, bottled water, canned goods at iba pang pangunahing pangangailangan. Katuwang sa inisyatibang ito ang simbahan ng Parokya de Nuestra Señora Virgen de los Remedios de Udlot. Ayon kay Reverend Father Bernie Agustines, kora paroko ng nasabing parokya, 6 na barangay ang sakop ng kanilang simbahan na binubuo ng mahigit sa 5,500 families. Mahigit sa 900 families mula sa Barangay Udlot ang apektado ng lindol, habang tinatayang nasa 10,000 to 15,000 parishioners ang kabuoang populasyon ng parokya. Marami sa mga ito ang nawala ng tirahan at ilang miyembro ng pamilya. Dahil sa takot ng aftershocks at posibleng pagguho ng bahay, may mga residenteng hindi pa rin nakakabalik sa kanilang tahanan.
Nasa 200 recipients mula sa NDBC ang naabutan ng tulong. Nagpahayag naman ng pasasalamat si Father Agustina sa lahat ng nagpaabot ng tulong at dasal sa mga naapektuhan ng lindol sa hilagang bahagi ng Cebu. Sa among mga kaigsunan diha sa Mindanao, labi na gyud sa Kidapawan, no? Salamat in taon kayo sa inyong pagkamanggihatagon, no? Nahimong masayon, nahimong gaan namo ang pagdawat sa mga kalamidad, sa mga kasakit, ug mga kapaitan nga among natagamtaman karon. Gumikan kaninyong mga tao nga kanunay nga naguna-una, kanunay nga mipaambit sa inyong grasya, nagihatag diri sa taon sa among mga kaigsunan dinhi sa Bugo. Cherry May Exim Tapia, NDBC Bida Balita. Bogo City, hindi lang relief goods ang kailangan, kundi paghilom ng damdamin at pananampalataya ayon sa kanilang parish priest. Pakinggan natin ang report ni Luigi Alan Tutor ng NDBC Kidapawan. Sa gitna ng pinsalang iniwan ng malakas na lindol sa hilagang bahagi ng Cebu, inamin ni Reverend Father Bernie Agustines, Cora Paroko ng Nuestra Señora Virgen de los Remedios Parish na nakapanem ng Radyo Bida na mabigat pa rin ang dinadala ng ilang mga residente, hindi lang sa pisikal na aspeto, kundi lalo na sa emosyonal at espiritual. Ayon kay Father Agustines, may mga nagtatanong, nasaan ang Diyos sa gitna ng ganitong sakuna? Dagdag pa niya, mahalaga rin umano na matulungan ang mga tao na makabangon sa kanilang trauma at pangamba at patatagin ang kanilang loob. Sa katunayan, katuwang ng simbahan ng ilang madre at mga voluntaryo na nagpupunta sa mga bahay-bahay at mga komunidad hindi lamang para magpaabot ng tulong na pagkain, kundi tumulong sa aspetong psikolohikal. Ang mga madre ni suggest na ko, Padre, pwede bang mulibot ni sa matag balay, makikistorya lang sa mga tao. Ako is lang gitugutan. Sige sister, kay we need not just sa mga goods nga support, kini mga relief goods, kundi usab sa emotionally, spiritually, nga nasa'y makagiya ba. Usahay man gud ang ato ang trauma, dili kay nato mapaambit sa ato ang kapamilya. Ang pagbangon anya ay hindi lang sa bahay o gusali, kundi sa loob ng puso at pananampalataya. Moabot yun sa atong panahon bas kinabuhi nga mga kanata, where is God in all this evil nga nahitabo nato? Karon no, asa man to nang Ginoo nganong nahitabo meaning anong daghan man ang casualties, daghan na nga trauma, nawagtangan ta sa ato ang panimalay, nga mo shake usahay sa atong pagtuo sa Ginoo. Sumor sa gini akong itambag sa dila, ayaw niyo kalimti taliwala nining mga kautan, mga pagsulay nga nahitabo sa atong kinabuhi, ang Ginoo still working through these people, no? Parihan ninyo karon nga ni adinhi, this is a work of God. Ang Ginoo naglihok sa ato ang kinabuhi. Luigi Alan Tutor, NDBC Bida Balita. South Cotabato muling magdadala ng tulong sa mga nilindol sa Davao Oriental. Mga donor, pinasalamatan. Si Roel Osano ng NDBC Coronadal sa dagdag na report. Na ito dokumento ng maayos ang lahat ng mga donasyon agad namang ipapadala sa mga komunidad na apektado ng malakas na pagyanig sa Davao Oriental. Tiniyak ito ni South Cotabato PDRRM Officer Rolly Don Aquino. Kasunod ito ng pasasalamat ni Aquino sa lahat ng mga individual, private organizations at partner agencies na tumugon sa panawagan nilang donasyon para sa mga biktima ng lindol. Sa ngayon, ayon pa kay Aquino, ay nakipaugnayan ang PDRRMO para sa logistics at schedule sa ikalawang bugso ng relief delivery. Layo nito na maabot ng tulong maging ang mga pinakamalalayong komunidad. Dagdag pa ni Aquino, bukas pa rin 24/7 ang tanggapan ng PDRRMO para sa mga nais mag-donate. Nakantabay din anya ang mga personnel ng PDRRMO para tumanggap na donasyon at matiyak ang tuloy-tuloy na daloy ng relief goods. Ruel Usano, NDBC Bida Balita. Mahigit 1 million pesos na pondo ng Kidapawan ilalaan para sa mga biktima ng lindol sa Bogo City. Pakinggan natin ang report ni Luigi Alan Tutor ng NDBC Kidapawan. Inaprubahan na ng Sangguniang Panlungsod ng Kidapawan ang reprogramming ng mahigit 1,064,000 pesos mula sa Local Disaster Risk Reduction and Management Fund o LDRRMF Special Trust Fund sa taong 2020 hanggang 2023 na
inilalaan bilang financial assistance sa mga biktima ng lindol sa Bogos City, Cebu. Batay sa CDRRMC Resolution No. 12 Series of 2025 na isinumite ni City Mayor Attorney Jose Paulo Evangelista noong October 10, nakasaad na layunin ng pondo na makatulong sa disaster response program ng lungsod, partikular sa pagtugon sa mga pangangailangan ng mga naapektuhan ng lindol sa Visayas. Ang naturang pondo ay naliko mula sa mga proyektong natapos na may mga sobrang pondo. Ayon sa alkalde, bahagi ito ng solidarity at humanitarian assistance ng Kidapawan City sa mga kapwa LGU na nakakaranas ng sakuna bilang pagpapakita ng pagkakaisa sa panahon ng kalamidad. Inaasahang ipapadala sa mga susunod na araw ang naturang pondo sa Bogos City Government upang agad na maipamahagi sa mga apektadong pamilya. Nabatid na ang Bogos City ay sister city ng lungsod ng Kidapawan. Patuloy ang panawagan ng pamahalaang panlungsod sa mga mamamayan ng Kidapawan na ipagpatuloy ang pakikiisa at malasakit sa mga biktima ng kalamidad sa anumang panig ng bansa. Luigi Alan Tutor, NDBC, Bida Balita. Basta Balita. Bida. Tatlong matataas na opisyal ng MILF nagpulong kahapon. Sentro ng talakayan, ang darating daw na halalan. Kaugnay nito, binisita ni BARM Chief Minister Abdul Rauf Makakua si Moro Islamic Liberation Front o MILF Chairman Alhaji Murad at MILF First Vice Chairman Muakir Iqbal sa Camp Darapanan, Sultan Kudarat, Maguindanao del Norte kahapon. Hindi ibinunyag ang kanilang pinag-usapan, subalit isang mapagkakatiwalaang source ang nagsabi sa NDBC na may tatlong mahahalagang bagay na pinag-usapan ang mga ito. Kabilang dito ang usapin sa kung sino ang ipapalit bilang Speaker ng Bangsamoro Parliament matapos na pumanaw si Attorney Pangalian Balindong. Napag-usapan din ang kautusan ng Supreme Court sa Bangsamoro Transition Authority o BTA na magpasa ng bagong districting law. At ang pangatlo ay kailan ba talaga ang parliamentary elections. Meron na lang 16 na araw ang BTA para ipasa ang bagong batas na gagabay sa pagdaraos ng halalan. Ang sabi ng Supreme Court, dapat mabuo na ang bagong batas bago sumapit ang October 30. COMELEC handa na para pangasiwaan ang BARM elections bago sumapit ang March 21, 2026. Ito ay ayon naman sa utos ng Supreme Court. Sinabi ito ni COMELEC Chair George Garcia matapos ang pulong na dinaluhan ng ilang mga lider ng Bangsamoro Transition Authority, kinatawan ng Kongreso at Senado, UPAPRO at iba pang mga stakeholder. As far as the COMELEC is concerned, we will proceed with the election. Ito ang pahayag ni Garcia. Anya, sinagot na ng COMELEC ang Supreme Court na susundin ito ang kautusan ng Korte na gawin ang halalan bago sumabit ang March 31 next year. At dahil dyan, mangangailangan ng COMELEC ng dagdag na 1.3 billion pesos na pondo para sa BARM elections. Basta Balita. Bida. 1.1 million na illegal drugs na kumpiska ng PNP sa Coronadal Construction at dahil dito construction worker huli. Si John Sionosa ng NDBC Coronadal sa report. Kulong ang construction worker na umano'y nagsa-sideline na drug peddler sa Coronadal. Ito ayon pa kay Coronadal Chief of Police Lieutenant Colonel Peter Pinalgan Jr. ay matapos maaresto sa anti-illegal drug operation ng PNP. Kinilala ni Pinalgan ang suspect na si Ronald Amolo, 36 anyos, single at construction worker. Siya ay na-corner ng mga pulis sa lugar mismo nito sa Barangay Santa Cruz pasado 1:00 ng madaling araw kahapon. Ito ay matapos magbenta umano ng isang sachet ng suspected shabu sa police undercover agent. Nakumpiska ng mga personal ng City PNP Drug Enforcement Unit sa suspect ang 3 malalaking sachet ng suspected shabu. Ang mga illegal na droga ay nagkakahalaga ng higit 1.1 million pesos. Nabawi rin ng mga pulis sa suspect ang 500 pesos na marked money na ginagamit sa kanilang drug buy-bust operation. Ang naarestong construction worker ay kakasuhan ng PNP ng paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act. So far, during operation
operation, mag-isa lang ito. For sure nga, meron itong mga iba pang mga kasama but hindi na-timingan doon sa area of operation. So subject lang po sila for follow-up operation. Si Coronadal Chief of Police Lieutenant Colonel Peter Pinalgan Jr. John Shanosa, NDBC, Bida Balita. Sa tulong ng isang tip mula sa MNLF community sa Palembang, Sultan Kudarat, nakumpiska ng PNP ang mahigit sa 7 million pesos na halaga ng smuggled cigarettes noong Lunes ng gabi. Sinabi ni Pro 12 Regional Director Brigadier General Arnold Argente na agad inaksyonan ng Palembang Municipal Police Station ang impormasyon at nakumpirma na meron ngang kontrabando. Naaktuhan pa ng mga pulis ang deskarga ng 2 suspect ng mga kahon ng sigarilyo sa isang sasakyan. Nakumpiska ang mga sigarilyo pero nakatakas ang 2 mga trabahante. Tatlong hinihinala ang drug suspect naman ang patay sa madugong drug operation sa Barangay Semba, Datoodin, Sinsuat Norte o Maguindanao Norte ngayong umaga. Isang police official naman ang tinamaan sa nasabing drug operation na nauwi sa putukan. Naganap ang raid kaninang pasado alas 4 ng madaling araw sa Sitio Lalawag. Sektor ng agrikultura at libreng ospital dapat parehong prioridad. Ito ay ayon kay Kidapawan Councilor Agamon. Si Luigi Alan Tutor ng NDBC Kidapawan sa report. Iginiit ni Kidapawan Councilor Carlo Agamon na parehong dapat pagtuunan ng pansin ng lokal na pamahalaan ang agrikultura at ang pagtatayo ng Kidapawan City General Hospital sa halip na pagpilian kung alin ang mas mahalaga. Ito ang tugon ni Agamon kay Councilor June Piñol na kamakailan ay nagsabing mas dapat unahin ang agrikultura kaysa sa ospital. Ayon kay Agamon, parehong serbisyong panlipunan ang 2 sektor at kailangang sabay na paunlarin. Bilang chairman ng Committee on Agriculture, binigyang diin ni Agamon ang matagumpay ng lungsod sa agrikultura gaya ng Palay Buyback Program na nakabili ng mahigit 1 milyong kilo ng palay mula 2022. Merkado Kidapawenyo at training post na nakalikha ng halos 30 million pesos na kita para sa mga magsasaka at ang Agri-Fisheries Initiative na nagbubukas ng merkado sa iba't ibang lugar sa bansa. Dagdag pa ni Agamon, hindi dapat iwan ng magsasaka at hindi rin dapat ipagpaliban ang serbisyong medikal. Sabay giit na susuportahan ng kanyang komite ang parehong proyekto, ang pagpapatatag ng agrikultura at ang pagtatayo ng ospital. Your Honor, this statement is baseless. It antagonizes the effort of the city government's initiative to lift economic stability of our farmers. As chairman of the Committee on Agriculture and member of this Sanggunian, I will not buy the idea, Mr. Chair, to compare the importance of the hospital and agriculture, which is one of the most important. Your Honor, these are both social services the government should give priorities. None of these shall be left behind. No need to weigh them which one is to be funded and which one is more important. For this representation sees it that both the hospital and agriculture are co-equally important, Your Honor. Luigi Alan Tutor, NDBC, Bida Balita. Parol na gawa ng mga persons deprived of liberty o mga bilanggo, mabibili na sa South Cotabato Provincial Jail. Alamin natin sa report ni Roel Osano ng NDBC Coronadal. Buhay na naman ang kabuhayan ng mga persons deprived of liberty o PDL sa South Cotabato Rehabilitation and Detention Center o SCRDC ngayong papalapit na ang Pasko. Sa ngayon kasi abala na ang mga ito sa paggawa ng mga parol na simbolo ng liwanag, katatagan at pananampalataya tuwing holiday season. Ayon pa kay alias Gio na 17 taon ng PDL, ang kanilang mga standard lantern ay maaring mabili sa halagang 2,500 pesos. Maaari pala itong magbago depende sa size at dami ng mga inilagay na palamuti at pailaw. Ayon pa kay alias Gio, ang mga interesadong bumili ng kanilang mga parol at nais silang suportahan ay maaring umorder sa Administration Office ng SCRDC na mas kilalang Provincial Jail. Binigyan din pa nito ng paggawa ng mga parol ay nagbibigay din sa kanya ng dignidad at layunin sa buhay. Malipatan na mo naman yung problema, mintras na gahimo ka
tungkol sa mga kung ano lang ang livelihood. Dali lang ang oras para sa amin. Buligan man kami mabaklan sa amon nga mga livelihood products ang provincial jail para dako man nga mabulit sa amon kag makabulit man kami sa mga pamilya naman sa gawas. Ruel Osano, NDBC Bida Balita. Political interest dapat hindi madaig sa bubuing parliamentary district ng Cotabato City ayon sa City Council. Pakinggan natin ang report ni Mark Anthony Taico ng NDBC Cotabato. Dapat hindi manaig ang political interest para lang makabuo ng districting o paghahati ng mga parliamentary district sa Cotabato City para sa bubuing bagong districting law ng BARM. Reaksyon ito ng ilang mga kasapi ng Cotabato City Council matapos hindi man lang umano sila nakonsulta sa mga naunang naibasang districting law na una na ring idineklarang labag sa batas ng Supreme Court. Kaya, isa sa mga napagkasunduan ng City Council ay makikipagpulong sila kay City Mayor Bruce Matabalaw para mapag-usapan ang districting ng mga barangay at iba pang rekomendasyon para maging handa sila sa gagawing consultation. Sinabi ni Councilor Attorney Anwar Malang na ang mga panukalang batas at anumang polisiya ay hindi sumasalamin sa totoong boses ng mga mamamayan kung hindi nakonsulta kahit ang pinakamaliit na sektor ng lipunan. Tinawag din ni Malang na gross transgression of power ang paghahatin bilang parliamentary district sa mga barangay ng lungsod na hindi man lang daw nakonsulta ang sanggunian maging ang City LGU. Umaasa naman ang sanggunian na sana ay maging bukas ang parliament sa lahat ng konsultasyon para masigurong maririnig ang boses ng lahat ng sektor ng lungsod bago magbuo at magpasa ng districting law. I do not know why they divided the city into two districts without consulting the city government of what is proper for us or how to divide our districts. Mark Anthony Taico, NDBC Bida Balita. Loose firearms sa Parang Maguindanao del Norte patuloy na nababawasan sa bisa ng kooperasyon at pagkakaisa ayon kay Mayor Ibay. Alamin natin sa report ni Rufa Mukalid ng NDBC Cotabato. Patuloy na bumababa ang bilang ng mga loose firearms sa Parang Maguindanao del Norte at mga kalapit na Iranon towns dahil sa aktibong pagkikipagtulungan ng lokal na pamahalaan, mga otoridad at komunidad. Sinabi sa Action Alerto Program sa DXMS Radyo Bida ni Parang Mayor Kahar Ibay na matapos ang pagpapatupad ng peace process sa rehiyon, kapansin-pansin ang pagbaba ng mga insidente ng pamamaril at karahasan. Ang dating paggamit ng armas bilang simbolo ng kapangyarihan ay napalitan ng mas produktibong gawain tulad ng pagnenegosyo. Isa sa mga naging susi ng tagumpay ay ang patuloy na pagkikipag-ugnayan sa mga residente, lalo na sa may mga kinasasangkotang rido. Aniya, sa tuwing may kaguluhan, agad na isinusuko ang mga baril sa mga otoridad. Malaki rin ang naging papel ng Balik Baril Program na nagbigay ng alternatibong kabuhayan sa mga dating may hawak ng armas. After the signing of peace agreement between the PRP and the MILF, palagay ko malaking improvement yung ating peace order sa ating area, no? Dito sa Iranon Corridor, hindi man natin masabi na wala ng mga violence, pero talagang maobserbahan yun na malaki ang ibinaba. Ayon kay Mayor Ibay, ang koordinasyon ng LGU sa PNP, AFP at MPOS BARM at iba pang ahensya sa pamamagitan ng mga pagpupulong gaya ng Iranon Peace Summit ay patuloy na nagpapatatag sa kampanya laban sa loose firearms sa bayan ng Parang. Rufa Mukalid, NDBC Bida Balita. Muli na namang sumiklab ang gulo sa Barangay Malinan, Kidapawan kung saan muling narinig ang putukan ng baril ng mga armadong grupo bandang alas 6 kagabi. Apektado ang mga residente ng Kompra, Purok Mangga, Purok Langka at Purok Mahogany. Makikita sa video na kumakalat kagabi ang presensya ng Kidapawan City PNP, mga sundalo at mga opisyal ng CDRRM na silang tumulong sa pag-evacuate ng mga residente. Abot naman sa 124 na pamilya ang apektado kung saan 9 na pamilya ang inilikas papuntang Barangay Amas kung saan karamihan ay may mga maliliit na bata. Sa kabuuan, abot naman sa 476 na individual ang apektado sa gulo kagabi. Ayon kay City Disaster Risk Reduction and Management Officer Salmer Bernalte, na noong linggo nagsimula ang putukan partikular sa boundary ng Malinan at Barangay Estado Matalam kung saan maririnig ang putok ng mga baril na hindi kalayuan.
Nagbigay naman ng paunang tulong ang DSWDO para sa mga bakwit. Matatanda ang ilang buwan na ang nakalipas nang mangyari din ang gulo sa lugar kung saan kinuha ng mga armado ang mga gamit sa bahay at mga alagang hayop ng mga magsasaka sa lugar. Patuloy ang monitoring ng PNP at AFP sa kaligtasan ng mga residente sa lugar. NDBC Bida Balita. Oras sa Pilipinas, alas 7:26. Susunod sa NDBC Balita. Rido sa Maguindanao, naayos ng militar at provincial government. Naglalabang pamilya, nagyakapan at nangakong magtulungan. BARM nananatiling may pinakamababang inflation rate sa buong bansa sa nakalipas na 6 na buwan. Lahat ng yan at iba pa, susunod na sa NDBC Bida Balita. Balitang mainit-init pa. NDBC Bida Balita. KCC 18 million mega raffle. Manalo ng mas pinalaking pa-premyo sa bawat shopping mo sa KCC participating stores. Gamit ang iyong KCC bonus card. KCC 18 million mega raffle. Milyong-milyong exciting prizes. Celebrity ang sagot sa gandang hanap mo. Kutis mo'y kikinis sa set celebrity ko Jigsaw. Nakakasilaw kung kay pagmamasdan. Celebrity ko Jig ang sabong tunay. Gandang magkakamit sa set celebrity ko Jigsaw. Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus. Ernesto Boy Macasaet Jr., 63 years old, nakatira sa Bonifacio Street, Barangay 3A, Davao City. Parado yung dalawang major arteries ng puso ko. Mahinang-mahina na siya. Kaya sabi ng doktor, hindi na ako pwedeng operahan, i-bypass o angiogram. Baka hindi na kayanin ng puso ko. Ganun ang ginawa ko. Inom ako ng dalawang EXL Makabuhay Plus capsule sa umaga, tanghali, gabi. In between, umiinom din ako ng coffee. Ang bilis ng recovery ng katawan ko. Nag-normal na lahat. Sumigla pa yung katawan ko. Bumalik yung dati kong pakiramdam dahil sa EXL Makabuhay Plus capsule saka sa EXL Makabuhay Coffee. EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. May